Ito, hakbang na naman ng pagpapakulong. Oh, ayan oh. Oh, di ba? Talagang hindi nila tatantanan eh. Hanggang hindi ka lumipat or maalis, matanggal, makulong at mabawas ka doon sa denominator para yung 2/3 ng conviction ni BP Sara Duterte ay bumaba. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, wag nyo nang pahirapan mga sarili ninyo. I-declare nyo na lang na guilty si BP Sara Duterte. Nahiya pa kayo eh. Hindi, totoo, nahiya pa kayo. O baka sabihin ng iba, ba't gusto ma-declare? Hindi. Ano po yun? Sarcastic po yun. Sarcasm ang tawag doon. Baka mamaya ma-misinterpret tayo ng iba dyan. Ba't mo gusto makulong si BP Sara Duterte? Sarcasm po yun. Hindi kasi pambihira eh, di ba? Inuunti-unti pa nila eh. Ano nyo na lang. Ganito na lang gawin ninyo. Wag na tayo mag-eleksyon sa 2028. Wag na tayo mag-eleksyon. Kayo na lang mamuno. Forever. Hanggang lahat ng mga Pilipino mahihirap na. Hindi, ngayon alam mo, marami akong nakakasama mga businessman. Marami nagsasabi sa akin, bagsak daw talaga ang negosyo. Especially sa entertainment side. Kasi alam mo, alam nyo naman siguro, ang tagal ko na sa entertainment eh. Ramdam na ramdam po namin yan. Pag ang bansa dumadaan sa krisis, kasi ilang beses na dumaan sa krisis ang bansa natin eh. Ang unang-unang tinatamaan yan, yung mga entertainment venue, yung mga bars, mga ganyan. Bakit? Kasi siyempre, kesa na yung naghihirap ka, kesa ka na pumunta doon, yun na yung mga babawasan mo, di ba? Yung pagpunta sa mga bars, ganyan. Ngayon talagang bumababa. Bumababa ang pagdating sa mga negosyo. Ngayon, sabi ko nga noong una, parang understandable entertainment mababawasan. Di ba? Pero ngayon, hindi lang entertainment ang nababawasan. Kahit yung mga nakakausap ko may-ari ng mga restaurant na kahit sila ramdam nila. Nararamdaman nila yung pagbaba ng sales nila. Alam mo kung anong tumataas ngayon? Oh, alam mo kung ano? Ay, hindi nyo alam. Ang tumataas ngayon yung mga nagtitiktok ng ganon. Yan na ang tumataas ngayon eh. Tumataas ang bilang na gumagawa niyan. Hayop yan. Para nakakairita. Lahat na lang. Pwede ba sa TikTok, kung hindi naman maganda at hindi pogi, wag nang gumawa niyan. Hindi kasi bagay eh. Wag ganun banat bay. Hindi kasi pag maganda ang gumagawa, cute tingnan. Pero pag yung pangit ka na nga, gagawa ka pa ng ganyan, parang ako. Di ba nakakairita? Nasisira yung imahe nung sayaw eh. Joke lang. O, tuloy natin. Ay, nako. Kasi na ba tayo? Ayop. Wala na pala. Hindi. Ito. Pag-usapan natin to. Tingnan mo, ang ganda nitong news na to. Unti-unti na umanong lumalabo ang ambisyong maging mambabatas ni Attorney Jesus Falsis de Gusto pala maging mambabatas ni Falsis. Pweh! Nadadagdagan na naman ng bayot dyan sa kamera. Pweh! Ang tinaguriang umanong fake news peddler ng mga netizen makaraang itong suspindihin ng 1 taon ng Korte Suprema dahil sa simple misconduct. Kaugnay pa rin ang kanyang mga mapanirang pahayag sa social media. Vin Pascua sa balita. Sinuspinde ng Korte Suprema ng 1 taon si Attorney Jesus Ricardo Falsis III matapos itong mapatunayang nagkasala ng simple misconduct. Ito'y kaugnay ng mga bastos at mapanirang salitang ginamit ng abogado sa isang social media post. Sa desisyon na isinulat ni Associate Justice Joseph Y. Lopez, pinatawan ng Second Division ng SC si Attorney Falsis na guilty sa simple misconduct at
Alam mo kasi, Palsis, wag mong dadalhin yung pagiging bayot mo sa abogasya. Alam mo kasi ganito baka sabihin ng iba galit ako sa bayot. Hindi ako galit sa bayot, dami kong kaibigang bayot eh. Lalo na sa larangan ng entertainment, dami kong kaibigang bayot eh. Totoo, walang masama sa pagiging bayot. Kaya lang kasi, marami dyan, bading eh. Merong guding. Yung taong, alam mo yun, yung wala akong problema doon sa bayot ka pero maayos ka yung hindi ka baklang kanal, sabi nga ni Jack. 'Di ba? May mga ganun yung baklang kanal. Okay lang yun eh. Yung nagtatrabaho ka na yung para kang yung isa kang ordinaryong normal na citizen, nagkataon lang bakla ka. Walang problema doon eh. Okay yun. Tanggap natin yan eh. Di ba? I mean, hindi ko sinasabing hindi yung kasalanan, pero ang sa akin lang, tanggap natin yan. Wala tayong magagawa eh. Kung yan ang kanyang ginusto na gender. Although, ako, naniniwala pa rin ako na God created man and woman. Walang man and feeling woman. Walang ganun, di ba? Ako naniniwala ako doon. But we have to accept them. We have to love them. Ang nakakainis, yung ugaling bayot. I mean, halimbawa, di ba? Si Lacson, sabi niya hindi siya bayot. Pero yung ugali niya, ugaling bayot. Yun yung nakakabwisit. Yung mag-iintriga, mag-chichismis, magmamarites. Di ba? Ugaling bayot. Yun yung nakakabwisit. Nakakainis. Walang problema yung dami-dami matitinong bayot dyan eh. Marami. Ito si Palsis kasi, dinadala niya yung pagiging bayot niya. Sa profesyon niya, anong gagawin niya? Gagawa siya ng chismis, yung style niya ng pagdedebate, nakakadiri, yung gumiirap-irap ng... I mean, okay lang eh. Marami naman bayot dyan na mapagpanggap eh. Pumunta ka sa... Buti ako nang banggitin yung gym na 24 hours na bukas. Doon pala, ang dami ng bayot eh. Matino naman eh. Ibig sabihin, okay lang. Hindi naman yung loud. May loud din. Sarap sampalin. May mga loud. Meron yung mga nakatingin lang sa mga bakat na titi ng mga lalaki. I mean, nakakabwisit yung ganun. Kasi yun eh. Nakakatawag doon. Yung parang nai-invade yung privacy mo. May ganun. Pero meron namang matitino. Maayos. Diba? I mean, eto kasing si Palsis, dinadala niya yung pagiging ganyan niya sa profession niya. Mag-iimbento ng mga marites, yung mukha niya, yung amok pag nagko-comment yung different sa kanyang opinion. Ayan, yung banat niya dito kay Chris Aquino. I mean, abogado ka eh. Remember, eto okay lang yan. Kung siguro vlogger ka, okay yan. Magpakabayot ka, walang problema dyan. Iba kasi po pagka lawyer ka, you are an officer of the court. Kaya nga kailangan meron kang certain pakikitungo sa tao. Meron kang professionalism na dating. Kasi you are officer of the court. Ordinary, walang problema. Labas mo lahat ng katsipan mo. Pero officer ka ng court eh. Tapos ganyan ang asal mo. Di ba? Paano pa pag naging congressman yan? Sinuspinde rin siya sa pagsasanay ng batas bilang abogado. Nagugat ang kaso mula sa Twitter post na ginawa ng abogado nang depensahan niya ang kanyang kapatid kontra sa akusasyong may kinalaman sa reklamong qualified theft na isinampa ni dating presidential daughter Chris Aquino. Ang nasabing post ay bahagi ng naging pahayag ni Attorney Palsis na nakasaad sa desisyon ng Korte Suprema. Una nangiginit ni Attorney Palsis na ang abogado ay may karapatan sa freedom of speech and expression. Gayunman, tinatigan ng Korte Suprema ang desisyon. Lakas naman ng tugtog ninyo, Net 25. Baka maano tayo dyan Huwag na nga natin tuloy. Lakas ng music nila. Hindi, alam mo, yun lang naman sa akin. Umayos ka bilang abogado kasi ang inargue niya dito, may freedom of speech pa rin naman kami. Tama ka naman. Hindi ka naman tinanggalan, hindi ka naman kinulong
You have a freedom of speech bilang isang Pilipino, so hindi ka makukulong dyan sinasabi mo. Tama ka. Pero it doesn't mean hindi ka matatanggal sa pagiging abogado. Kasi ganun din po pag public official ka naman. 'Di ba? O maaari kang magmura, gumawa ng kakaiba sa normal na gawain ng isang professional na public servant. Oo, kalayaan mo 'yun. Pero since may standard doon sa particular na pinasukan mong circle o yung pagiging public servant, pwede kang tanggalin doon. Kaya dito sablay na sablay. Mahina talaga yung utak dito eh. Although marami nagsasabi, kaya ganyan niya kasi bayaran daw. Hindi ako naniniwala. Mas naniniwala pa ako na bobo siya. Mahina ang utak. Mahina kasi logic niya eh. Alam mo, iba yung magaling ka mag-English, iba yung magaling ka sa mga words dahil nakapag-aral ka ng abogasya, di ba? May jargon ka na magagaling ka ng mga law terms, di ba? Yung mga ganun. Okay yun eh. Maraming magagaling na ganun. Pero yung logic, mahina ka. Kaya, hindi to, walang biro maraming abogado na trial lawyer, talunan. Magaling sila sa salita, mabulaklak sila sa salita, pero mahina kasi yung logic kaya natatalo eh. Parang ganyan si Palsis. Magaling siguro siya magsalita, bolero siya, entertaining siya, kasi alam mo naman minsan ng bayot, may pagka-entertaining yan eh. Di ba? Mabulaklak yung kanyang mga sinasabing mga legal words. Pero yung logic niya mahina talaga. Pag pinanonood ko yun, natatawa nga ako dyan. Sabi ko, paano naging abogado ito? Hindi totoo, walang biro. Paano naging abogado? Although, sabi naman din ng tatay ko, na meron din talagang abogadong bobo. Natsambahan yung bar exam. Oo. Pero meron talagang abogadong bobo. Marami. Marami niyan. Pero ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Kaya, mga kababayan, lagi nyo lang tatandaan, maging mapanuri tayo sa ating pinakikinggan. Including me. I keep on saying that. Maging mapanuri tayo sa lahat ng bagay. Kahit ako. Kung sa tingin ninyo may mali akong sinasabi, edi aralin ninyo. Aralin ninyo yung tama, tignan ninyo kung sa tingin nyo yung tama, ikumpara ninyo yung aking sinasabi sa sinasabi ng mga impartial lawyer o yung mga abogadong walang political color, ikumpara ninyo yung sinasabi ko. O yun ang lang sa akin mga kababayan. Dapat maging mapanuri tayo. Hindi porket pareho natin ng kulay o pareho natin ng paniniwala in some areas, paniniwalaan kagad natin. Kasi tao din yan eh. Pwedeng magkamali yan. Kaya dapat maging mapanuri tayo. Manood tayo ng kung ano-anong mga paliwanag para mas maintindihan natin, di ba? Tapos we come up with our own conclusion. And akin, sabi ko nga sa inyo, mag-research din kayo. Swerte nga ng panahon ngayon eh. I mean, we are fortunate, sabi nga. We can use AI to research. Pero don't believe everything na sabihin ng ChatGPT ha. Minsan nagkakamali yan. Kaya i-compare nyo yan sa Gemini, sa ibang AI. Kasi minsan nagkakamali din sila. So titingnan nyo yan. Kaya dapat maging mapanuri tayo sa lahat ng bagay. Huwag lang tayong basta-basta maniniwala. Sabi si Cuenco versus nakalimutan ko na. Ang quorum. Ito, dapat tama yung ginawa namin. Huwag lang kayo basta maniwala. Panuorin yung lahat ng abogado nagpapaliwanag niyan. Especially yung mga hindi involved sa political color. Panoorin nyo. Tingnan ninyo kung tama po ba o hindi. Okay? So maraming salamat po. Sana po mag-subscribe kayong patuloy at i-share nyo naman po itong video para mas kumalat pa po. Ha? Please. Maraming salamat. God bless everyone. Kita-kita ulit tayo bukas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo.
Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y